Sobra ko talaga excited sa ating guest today dahil, of course, sobra niyang sikat sa social media, TikTok, Facebook, YouTube, and all over. Pero, of course, aside from that, nakakatsikahan ko talaga siya in real life. Di ba that's the most important thing na hindi lang yung you know each other kasi sikat, pero of course, she's very kind, very gentle, and sobrang, sobrang nakakatawa din kausap. Una siya nakilala sa kanyang kare-kare three-way recipe na sobrang nag-trending. Tawag ko siya na Mars. Mamshi, chef, and of course, kilala natin siya as Cooking in a Master, Hazel Sheffy. Hi, Chef Tatong! Hi, everyone! What's up, mga cooking ina? Imagine mo, isang taon tong pinag-usapan, Grabe. kami, pero hindi talaga natuloy Finally, natuloy parang, na. di ba, the planets and the stars align, di true. ba, for these heavenly bodies together in one room. Char! Di ba? Sobrang saya ko kasi parang, imagine through it all, no? Di ba, duman ng pandemic and all that through the years na nandito pa rin tayo at friends pa rin Yes, tayo, at di ba? fresh ang hata. Yes, at fresh tayo, di ba? Correct. And eto naman siya, nag-invite ako ng mga tao dito, people who truly inspire me, no? Kasi, alam mo, life is not easy, di ba? Alam naman natin, no? We're enjoying parang a level of success tayo, pero it's not easy the way up, di ba? Hindi rin easy mag-maintain na gantong level ng parang ganap all the time. Kaya True. gusto kong pag-usapan, di ba, to dispel all the myths to people na akala nila ang dali-dali lang sa atin na to be doing what we're doing. Akala nila madali lang yung ginagawa natin. Yan. Oo. Pero muna akong tanong sa'yo, paano ka ba nag-start na maging content creator? Una, syempre nagtatrabaho lang ako sa hotel before. Tapos, sabi ko, nagko-content na ako noon. So, nag-start ako sa TikTok lang, parang pasayaw-sayaw, lip-sync, mga ganyan. So, wala nanonood na mga ano sa akin. Wala talaga. Nilalangaw. Hanggang sa nang nauso ni mga luto-luto, sabi ko, bakit nga hindi rin ako magluto? Ganon. So, nag-try lang ako. Ang unang-unang ginawa ko noon, kung di ako magkakamali, yung parang, anong tawag nun? Yung parang nasa hot plate may beef. Pepper lunch inspired. Pero ang ginamit ko, A5 Wagyu steak. Social. Oo. So, inutang ko pa yun, Mars. Para 3 gives pa yung 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 steak. baka. Yung baka. Para lang may tawid ko yung content. Siyempre, kailangan pasabog, di ba? Unang content. So yun, tapos nagulat ako, nag-trending. Sabi ko, oh my God, ayaw nila ako nakikita mga nagsasayaw, kumakanta. Gusto nila, nagluluto ako. So, yun, doon nagsimula yung journey. So, lagi na ako nagluluto. Yun na, hanggang sa unti-unti, parang may mga nag-i-email na. Ganon! Pero ang maganda kasi na question dyan, nung nagsimula ka, di ba, you were just doing it for fun, meron ba talagang in your mind or parang na-anticipate mo na, ito, pangkabuhayan, showcase ko to. Pwede kong maging pagkakitaan. Good question. Uso YouTube, di ba? Hindi ko akalain na pwede ka talagang makilala or kumita through TikTok or even Facebook. Social media. Social media. So sabi ko, ang akin lang is mag-YouTube ako kasi gusto kong makilala. Alam ko na may monetization siya, na pwede kang kumita, pero alam ko rin na sobrang hirap niya. And ako, parang dire-diretso lang ako nag-upload. Ganon. Magluluto ako ng ulam namin, iko-content ko. Ang camera ko lang nun yung luma pang iPhone na hindi kagandahan yung camera. Tapos yung ring light nabibili lang sa bangketa. So wala talaga akong idea na magiging ganito yung buhay ko ngayon. Kasi ang lagi ko ngang sinasabi sa anak ko or kahit sa mga followers ko na kung gagawin mo yung isang bagay, lalo na kung papasukin mo yung social media, huwag ka kagad mag-e-expect na parang sisikat ako dyan, kikita ako dyan. Kailangan magsimula ka ng dahan-dahan, di ba? Nang hindi ka nag-e-expect agad. At siya, nag-enjoy ka pa rin. rin sa ginagawa Yes, mo. kailangan yun. Nag-e-enjoy ka. Gusto mo yung ginagawa mo. And the fact na profession ko yun, kaya na-enjoy ko. Kumbaga sumisingaw, naturally. Paano mo siya na-realize na tumawid ka na sa pagiging Paano yung tawid? celebrity? Di ba, galing ka ng trabaho, you were a wage earner, and all of a sudden, yung kailangan mong pagtrabuhuan is something beyond what normal people would earn. Ay, oo. Diba? Paano mo na-realize na parang, uy,
pumatok na pala tong ginagawa ko. May nagsabi sa akin, I'm sure kilala mo yung nagsabi na yon. Friend din natin siya. Sabi niya, Mars, mag-upload ka rin dito. May ano dito, may kita dito, ganyan-ganyan. Sabi ko, totoo ba? Paano? Kailangan mag-consistent mag-upload ka lang. So, doon sa platform na yon, nag-upload ako ng mga ina-upload ko sa TikTok, parang post ko lang. Hanggang sa nagulat ako na, oo nga no, may kita. So, nagtatrabaho ka pa rin nun? Nagtatrabaho ko noon. After kong pagkagaling ko sa work, sa hotel, sabihan ko yung anak ko na i-chat ko siya na, i-ready mo na yung mga ingredients, bili ka na dyan sa palengke. Pag uwi ko, pahinga lang konti, and then, ayun na, shoot na. So, nagulat na lang ako na, oh my God, mas malaki na yung kinikita ko dun sa social media compare dun sa sahod ko. Sa isang buwan lang. Parang, yung kinikita ko sa hotel na isang buwan, parang times 5. Ganon. Sabi ko, okay. As a professional chef, pangarap natin na marating natin yung pinakamataas na profesyon or na level sa kusina. So that time, sous chef ako noon. And isa na lang. Isang hakbang na lang. Pwede na akong ma-promote as executive chef, 'di ba, sa hotel na 'yon. Yung passion and pangarap ko nagbago. Parang, oh my God, gusto ko ring sumikat, 'di ba? Gusto ko ring kumita ng malaki, 'di ba? But at the same time, gusto ko din na marating yung pinakamataas na position sa kulinarya. So, nandun na sa point na confusing na sa akin na bibitawan ko ba yung trabaho ko? Kasi regular ako dito eh. 'Di ba? Tapos sure ball kay mag-content ka o hindi, may sahod ka. 'Di ba? So, talagang pinag-pray ko 'yon. Sabi ko, ibigay niya sa akin yung sign na para dito talaga ako sa path na to. Mabigat sa loob ko na bitawan yung trabaho ko, na mag-resign. Kasi nga masaya ako eh, 'di ba? Pero, ang maganda lang nun, yung pinili ko, ganun pa rin naman. 'Di ba? Nagluluto pa rin naman ako. Kaya sabi ko, sige, sugal na to. And lahat ng mga kasama ko sa work ko, even yung GM ko, tutol sila. Wala namang permanente dyan eh, sabi sa akin. Saglit na sisikat ka lang, after nun, paano na? Mawawala yan. Eto, may trabaho ka. Regular ka. Yun ang sinasabi nila. Parang ako, sulublob ko, bakit? Lahat naman hindi permanente di ba? Ano lang yan? Lakasan ng loob yan. Diskarte. May may talent ka sa pagluluto eh. Kahit magtinda ako dyan sa labas ng sakanto mabubuhay ako. So bakit hindi ko i-take yung risk? So yun ang sinunod ko, yung gusto ko. Nung, 'di ba, your show, your parang content mo, nagbo-border kasi siya ng comedy talaga, 'di ba? Cooking and comedy. Talagyan natin siya ng pulbos para hindi siya magkaroon ng hadhad. Magluluto tayo na binulbon! Ano yung naririnig ko? Bastos mo naman! Have you ever encountered na people questioning your ability to cook dahil nilalagyan mo ng comedy yung pagluluto mo? Oo. Marami ako na-encounter na ganyan. And para sa akin, hindi naman kasi importante sa akin yan eh. As long as kilala ko yung sarili ko, alam ko kung hanggang saan yung kaya kong gawin, paninindigan ko yun. Wala akong kailangang, parang wala akong utang na eksplanasyon sa ibang tao. Kasi yun nga, katulad ng sinabi ko, ang pagluluto, continuous learning yan eh. 'Di ba? Kahit na sinong pinakamagaling na kusinero, nag-aaral pa rin yan kung paano gagawin yung mga recipe na yan. Nagre-review pa yan, di ba? Nire-research pa yan. Hindi yan parang isang sunggab na, alam mo to? Alam ko yan. Hindi ganun. Kumbaga meron tayong special skills na binigay sa atin na alam natin yung magandang panglasa, di ba? Yung mga techniques. Yun, siguro, pagdating sa mga techniques, marami pa ako siguro talagang hindi alam, di ba? Syempre, kung i-compare mo naman sa talagang mga matatagal na sa hotel, hello, di ba? Bago lang naman talaga ako. At aminado ako doon. Pero kaya kong makipagsabayan sa sarap. Dumadaan ka ba ng self-doubt? Dumadaan ka ba ng parang, hindi ko kaya or parang I'm not good enough? Minsan, pag talagang sobrang, alam mo naman sa work natin, di ba? Lalo na sa social media, minsan nakaka-exhaust, di ba? Kapag gano'n na yung naiisip ko, parang minimotivate ko pa rin yung sarili ko na parang, okay lang yan. Parang, gano'n naman talaga yung buhay eh, di ba? Parang sa negosyo, minsan maraming benta. Tapos kinabukasan, wala. Di ba? So, gano'n din eh. Minsan pag wala kang views,
pag minsan parang nilalangaw yung content mo, kahit na binigay mo naman yung Lahat. best effort ka, minsan nga kung ano pa yung walang kakwenta-kwentang niluto mo, kahit nagluto ka lang ng kung anik-anik dyan, yung pa yung pumapalo eh. Oo. Pero minsan, kung ano pa talaga yung binuhusan mo ng effort, binuhusan mo ng pera, lahat-lahat na, minsan wala. Nga. Oo. So parang mapapaisip ka, gusto pa kaya nila ako? Oo. 'Di ba? Yun nga ang lagi ko sinasabi, hanggat may mga anak, Oo. hanggat may mga anak ako na continuous na sumusuporta sa ina nila, Oo. andito ako. Hindi ako bibitaw. Hanggat may naniniwala, go. Ito baka may matutunan naman yung ating mga viewers natin. Kasi tinatanong, pinag-usapan talaga natin, what if mawala to lahat? What is next? Next, siguro, kung mawala to lahat, no, magluluto pa rin ako. Kahit hindi ako natatakot na balikan yung mga pagtitinda ko ng barbecue sa kalye, yung pagbebenta ko ng mga puto bumbong sa kalye, nagpapa-order ako, pero mas level up na. Oo. 'Di ba? Because of the knowledge that you've Knowledge, gained. oo. Yun ang hindi sa'yo mananakaw kahit anong mangyari, kahit na mawalan ka ng career, hindi ka na sikat, as long as kaya ko pa, hanggat kaya ko pang magluto, yun at yun pa rin ang pipiliin ko. Yun at yun pa rin ang gagawin ko. Ano yung pinaka mahirap na nadaanan mo so far? Madami. Madami. Baka abutin tayo ng bukas dito pag Oo. inisa-isa natin So yan. may hugot talaga yung Oo. pinaglalaban mo? Meron, oo. Sabi ko nga sa'yo, kaya siguro din ganito ako, chef, katibay, ganito ako ka-strong. Kasi dahil din siguro sa pinagdaanan ko. Kasi mag-isa lang ako eh. Mag-isa lang akong pinalaki ko yung anak ko. 'Di ba? So, wala na yata akong hindi kakayanin na problema or hirap. 'Di ba? Naranasan namin mag-itlog araw-araw. Sana all may itlog. Char! Gusto mo yun? So, yun. Oo. Kumbaga, naranasan na namin yung mga mahihirap na phase ng buhay na kahit anong mangyari, kaya ko. Hindi ako natatakot. Hindi ako natatakot na malaos. Hindi ako natatakot na may mas iba ng ina na sumikat, di ba? May mga mother influencer, ganyan, o food vlogger. Okay lang. Sobra kong, di ba, we were talking about kasi plano mo magtayo ng negosyo, Oo. di ba, and all that. Pero, nauna pa yung pagpapatayo mo ng bahay. Paano ba siya? Ano yung process mo from the time you thought na magpapagawa na ako ng bahay to the time na natapos siya? Ang ganda ng question mo. Eto na nga. Being a content creator or vlogger, pag sinabing vlogger, may kaakibat na pressure na kailangan kapag vlogger ka, may bahay ka na. May pundar ka na kagad. Kasi kung hindi mo alam kung hanggang kailan ka sikat, di ba? Medyo nape-pressure ako. So sabi ko, may goal ako na by mga 2 years pa na pagtatrabaho ko talaga ng bonggang-bongga, pwede na akong magpatayo ng bahay. Sabi ko, unahin ko na lang yung business. Kasi yung business, ang magbibigay sa akin ng pera para magpagawa ng bahay. Okay. So, hanap lang muna ako ng lupa, chill-chill lang, hanggang sa yung tita ko, yung bahay na tinitirahan namin before, nung high school pa lang ako, na nakikitira ako sa kanya. Doon mismo sa bahay na yun, binenta niya sa akin. Sabi niya, anak, gusto mo ba, ibenta ko na lang sa ito. Pay when able. Sabi niya, marami kang naitanim na magaganda sa akin. So, deserve mo na umanin din ng maganda. Sabi niya. So, nilalagnat ako noon chef, sa totoo lang nung araw na yun. Pero parang, nawala yung nawala yung init ng katawan ko nung nabasa ko yun. Kasi, pay when able? Di ba? Pag bumili ka sa iba, di ba, parang cash, bayaran mo yan. Down, di ba? Down Usap ka. Yan ang unang-una mong ipundar, sabi niyang ganun. I-safety mo yan. So ako naman, parang biglang nagulo yung plano ko. Kasi kailangan ko unahin business nga, di ba? Kaya hindi ko nga alam, di ba? Biglang, ba't bahay na una? Oo. So parang sabi ko, hala. Sabi niya, anak, ilaban mo na yan, nagmamahal ang mga materyales, ganyan-ganyan. Huwag kang mag-alala sa pambayad mo. Hanggat na kumikita ka, hulug-hulugan mo kung kailan mo gusto, walang problema. Yung ipupuhunan ko dapat para sa business ko, doon ko dinala. So sabi ko, laban na to. Talagang tiwala lang. Pero syempre, nung mga time na yun, puro mga project lang, walang talagang mga long-term partnership. Hanggang sa nung nag-decide na ako na magpagawa ng bahay. Chef, isa-isang pumasok lahat ng mga long-term partnership ko, mga exclusive contract ko. And which is yun yung parang, oh my God, ito na yun. Na parang
alam mo yun, parang hindi niya ako pinahirapan. God will provide talaga. Na, ang laki ng gastos magpagawa ng bahay, ah. Yung tinirahan ko nung bata pa ako, nung high school pa ako, yun yung binenta niya sa akin. Wow, so may sentimental May value. sentimental It feels like value. going home. Oo. Happy ako. Kaya sabi ko, eto, ngayon na may bahay na, ngayon naman, wala na talaga makakapigil pa. Dire-diretso na to sa business. So ito yung magandang sagutin natin na ano ba yung dapat mauna? Yung Bawang. yung o siguro. lakas ng loob ba? Ah, okay. Or kasiguraduhan na meron ka? Di ba? Kasi nung nagsimula ka nun, wala ka Naman talaga kahit ano eh. Wala, di ba? Wala naman talaga eh. Oh. So, when is the right time to decide to make a move? When you have or even if you don't have? Siguro, even if you don't have, You have to decide. you have to decide. Di ba? Oo. Lakas ng loob, faith, Being proactive. Make Yes. your dreams come come true. true. Totoo yun. Fact! Ganon! Pero sa totoo lang naman, kasi ako naman, I've also experienced mga ganyan. Sabi ko, a lot of times, pag pinaplano mo, gusto mo mabuo yung lahat ng resources mo bago ka gumalaw, Mas lalong hindi natutuloy. Hindi natutuloy. But kahit kulang-kulang pa, nagtiwala ka lang and you decide na bubuo ko to, wala akong pakialam, gagawin ko to, Yes. na-achieve mo. Totoo yun. Nairaos mo. Nairaos mo. Nailaban mo, naitawid mo. Yun ang pinakamasarap sa feeling. And yung unang-unang gabi namin dun sa bahay na yon, sabi ko nga sa'yo, hindi ito yung, sabi ko nga sa vlog ko no, nung nag-house tour ako, hindi ito yung mga nakikita mo sa YouTube na mga bahay ng mga vlogger na nagtataasan, na puro salamin, di ba, bagong-bago, naka-interior design. Hindi ito yun eh. Pero kasi ito yung parang may significant sa akin. And kahit na maliit lang to, nailaban namin na magkaroon ng sarili, na hindi na nangungupahan. Kasi all these years, talagang nangungupahan kami. Nakabayad ka ng renta ngayon, pagtulog mo, kinabukasan may utang ka ulit. And ayoko na nun, di ba? Hanggat maaari, mabigyan ko na yung anak ko ng sarili niyang, yung kahit anong mangyari, mategi man ako bukas, meron siya. Meron na siyang sa kanya. May uuwian siya, may sarili siyang bahay. Yun ang importante. So, happy ako. Very proud ako sa sarili ko na nagawa ko yun. Pero ako naman talagang, kaya dumidikit ako sa'yo, parang jackpot ka, Mars! Di ba? Hindi lang, di ba? Magandang hanap buhay. Patayo ng bahay. Paano mo nagagawa lahat? Blooming na blooming talaga. Nakikita talaga natin yung... 8 glasses of water lang. Di ba? Ah! Stay hydrated! Papadilig in Tagalog. Baka kabagin ka sa kakatawa. Bitin ka ba? Hindi pa dito natatapos ang ating kwentuhan with Hazel Sheffy. Abangan ang part 2 this Wednesday, September 13 at 8 p.m. sa Simple YouTube channel.